Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Walang malawakang basihan at magbibigay lamang ng alalahanin. Ito ang pananaw ng ilang business leaders sa ilang forecasts na nagsasabing sisipang muli ang inflation ngayong Agosto at sa mga susunod pang buwan. Para kay Fernando Martinez, ang tumatayong chairperson ng Independent Philippine Petroleum Companies Association o IPCA, mananatili sa modest level ang inflation ng bansa sa mga susunod na buwan at hindi lalapit sa inflation surge na naranasan noong Disyembre 2022 hanggang Pebrero ng kasalukuyang taon. Paliwanag nito, malayo sa average na 75 pesos kada litro noong Hunyo ng 2022 ang kasalukuyang presyuhan ng diesel na naglalaro sa 61 hanggang 62 pesos kada litro. Para naman matulungan ang mga Pilipinong hirap sa pagbabudget ng kanilang gastusin, hinikayat ni Martinez ang pamahalaan na dagdagan pa ang kadiwa stores sa bansa. Suwestyon din ito na para mapababa ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, tapyasan ang operations costs ng maliliit na refillers sa pamamagitan ng pag-review sa safety rules ng Department of Energy at requirements ng mga lokal na pamahalaan sa pag-i-issue ng business permits. Sa bukod naman na panayam, hindi rin kumbinsido ang chairperson ng United Broil Racers Association o UBRA na si Gregorio San Diego na malakihan ang angat ng inflation lalo pat aniya ay bumaba sa 98 pesos ang farm gate prices ng karneng manok ngayong Agosto kumpara sa lampas 120 pesos kada kilo noong Hulyo. Sa harap ng hindi pa pagbababa ng kasalukuyang presyo ng karneng manok ng mga retailer, wala aniyang dahilan para iangat ito ngayon. Mayroon din anyang oversupply sa commodity mula sa walang humpay na importasyon kaya napipilitan ang local producers na magbaba ng farm gate price. Para naman kay Steve Kua, ang tumatayong pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang inflation sa pagkain ay posibleng pangunahan ng bigas lalo pat nadagdagan agad ito ng 10 piso kada kilo nitong mga nakaraang araw. Sa kabila nito, may mga food item naman na nagbawas ng presyo ngayong buwan na tingin niya ay resulta ng promosyon o kompetisyon. Hinikayat din ito ang pamahalaan na mag-isip ng medium term sa pamamagitan ng pagsuporta sa local food producers at hindi pagkakampante sa importasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tiwala ang grupo ng mga retailer ng motorsiklo sa bansa na makakamit nito ang target na 1.6 na milyong sales sa pagtatapos ng taon. Ayon sa Motorcycle Development Program Participants Association o MDPPA, nagkasundo ang mga miyembro nito na ilagay sa modest na 5% ang target sales para sa Agosto hanggang Disyembre ng 2023. Sa datos ng MDPPA, hanggang nitong Hulyo ay umakyat sa 4.6% o lampas 932,000 units ang kanilang naibentang mga motorsiklo. Para sa Pangulo ng Asosasyon na si Norminio Mojica, mataas ang potensyal na makakamit din ang magandang sales sa huling 5 buwan ng 2023 lalo pat sa mga nagdaang taon ay malakas ang bentahan sa unang bare months habang average naman ang bentahan tuwing Agosto at Disyembre. Sa kabila ng magandang pananaw sa sales, bahagyang pangamba naman ng industriya ang epekto ng ilang issue gaya ng sa supply chain at working arrangement sa mga motorcycle manufacturing hub. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananawagan ng Securities and Exchange Commission o SEC sa mga asosasyon at korporasyon na mag-avail na ng kanilang amnesty program upang maiwasan ang mataas na fees at penalties. Sa isang pahayag, pinaalalahanan ng SEC ang mga kumpanya na mayroon na lamang silang hanggang Setyembre 30 para maayos ang kanilang mga papeles at muling ma-enjoy ang kanilang mga pribilehyo mula sa pagiging rehistradong korporasyon. Sa nasabing amnesty program, mayroon lamang na 5,000 pisong bayarin ang mga korporasyong hindi nakapagsumite ng General Information Sheet, Annual Financial Statement o Memorandum Circular No. 28 Report kahit ilang taon nang non-compliant.
Sa mga suspendido o na-revoke ang rehistrasyon, kalahati lamang ng kabuang multa at penalties ang kanilang babayaran, dagdag ang 3,060 pesos na petisyon para tanggalin ang ipinataw na suspensyon o rebokasyon. Una nang inilagay ang deadline ng amnesty program noong Hunyo 30 na kalaunan ay pinalawig hanggang Setyembre 30 ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Wing Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.